tatay, dito tayo pupusto sa may harapan. Baka parang may pasaro ng marami siyang galayan. Meron ka. Ayusan! Ayusan. Ito na nga po pala yung katuloy po dun sa inalign po natin na napakabigat po ng sidecar at napakalaki na hindi po natin alam kung paano ayusin nung una dahil nga naman po dahil sa kakaiba po talaga yung pagkakagawa ng sidecar po niya. So napapansin po kasi talaga natin na napakalaki talaga itong pagkakagawa po ng sidecar. Oh. So mapapansin po natin dito sa sidecar na to ay sinadya po talagang palakihin, kaya lang may mga bagay po kasi dapat sa sidecar na kahit na pinapalaki po natin yan ay nagbabalance-balance din po tayo sa mga sukat. Parang katulad po nito na yung ginamit po sa nasukat sa may parteng likod ay maaari yung pa rin yung dati nilang sukat at nagdagdag na lang ng basta dito sa may harapan, kaya po hindi na i-balance na maayos po yung pangilalim po niya, yung lalagyan po ng pangilalim kung saan nakatapat. Pag may mga ganito nga po pala tayong ginagawa ay hindi po natin maiwasan na maawa dun po sa may-ari dahil nga naman po nagbayad naman po sila ng husto ay ganito pa rin po yung nakuha nila. So gaya pa rin ng unang mga ginagawa po natin, susukatin muna natin, makikita natin kung saan po tayo talaga gagalaw. So ayan, nakita na po namin yung problema nung sidecar ni tatay. Ayan. So tingnan nyo po, papakita po natin sa inyo. Baliktarin. Ayan po, susukatin po natin. Marami po talaga nalilito dito sa alignment eh. Yung iba po kasi, liliwanagin ko lang. Yung iba po kasi na nasasanay po sa alignment na tinatawag nung iba na murang maningil. Pero hindi po alignment ang tawag doon eh, kabit lang. Kabit lang po ng sidecar sa motor. Kasi po pag tinawag na alignment, eh talaga naman po naka-align po talaga yung motor sa sidecar. Ayan po sa mga nagpapa-align. Tingnan nyo po ito 53 1/4. Ayan, gitna po tayo ng rim para walang dayak, malapad o makipot yung rim nyo. Basta gitna po yung kinukuha po natin yan, parehas lang po sila yan, wala pong pagkakaiba. Ayan, 53 1/4. Maliwanag po tayo. Kung susukatin naman po natin sa likod, 56. Ayan po maliwanag po tayo. 56 1/4 po tayo. So ilan diferensya tayo? 3 inches. 3 inches po. So napakalaki po ng diferensya. Hindi po align ang tawag dito ang tawag nyo po dito is pasalise. Ay, pakipot sa kapan. Ano ba Pakipot po sa kapan ang tawag dito, hindi po naka-align eh. So titingnan po namin kung makukuha namin at mapagaan po natin yung manubela yan. Ang naging problema po natin, napakalaki dito. Ito po, yung advancement po ng side wheel, napakalaki po yung hinahabol po natin. So kung titingnan po natin, ayan kita po tayo ng ang katapat po ng guide po natin is 14. 14 sabihin natin, 13 report. Advancement po niya. Samantalang dito po sa likod, ang hinahabol po natin ay 16. 16 po siya. So dapat talaga i-advance po natin tong side view. At sa parte nga po palang ito ay sinimulan na nga po natin katingin. Kung mapapansin nyo po dito sa may video, yung makikita nyo po yung bakal po dyan na nandyan sa may gitna. Dapat po yan, nasa gitna lang po yan ng frame ng puwan. Kaya lang nangyari dito sa sidecar na to, ay pili na po nilang pinabante yung lagayan ng pangilalim dahil nga naman nagkukulang na po sila sa sukat. Kaya lang, ang naging problema po nila dyan ay talagang sagad na po siya. At bali, ang unang gagawin nga po pala natin dyan ay putulin natin yung buong pangilalim na yan para naman isaan na lang po yung gagalawin natin dyan. Bali, at ganito nga po pala ang ginawa po natin sa may pangilalim. Kung makikita nyo po dyan ay nagdagdag po tayo sa may parteng ilalim po niya para naman lumaki-laki yung pwersa ng bakal, at ito naman parte na yan ay binawasan din po natin para magkaroon po siya ng clearance dun po sa may chassis po ng sidecar. At pagkatapos nga po pala, saka lang naman po natin pinistolid para naman po makita na po natin kung ano nga ba yun talaga yung resulta niya, at sana ay makuha nga natin yung ikakagaan po ng manubila nitong sidecar na nga po ito. Tapos na po tayo, Uncle? Okay ka na nagtatangyo ka na, Uncle, hindi pa tapos. So ito na po yung ginawa po natin, bali nagdagdag na po tayo dito sa may gitna para hindi na po tayo maggalaw pa dito. Nagdagdag na lang po tayo ng space dyan para mahabol po natin yung kinakailangan nating sukat na galing dun sa may side wheel. Tapos center guide, nag-spacer na rin po tayo. At the same time, ang ginaganda po nito, naayos na rin po natin yung dating nakadikit na kickstarter. Ayan So okay na siya. Tapos ito naman, baka magtaka po kayo, ito yung kinalabasan dito sa may pangilalim. Ayan
Ang luwang na. Uncle, kahit maglagay ka na ng malaking baterya, pwede na. Gabi ka pa niya. Oo. Ayan. So, yun po kasi pang ilalim, nandito siya galing. Ngayon, kinailangan natin i-advance. So, ayan na siya po siya. Gumilid na siya ng gumilid. Ayan, So, ang nangyari po dito sa pangilalim, tinan niyo po yung ginawa po natin. Ayan. So, kung kukunin po kasi natin yung dating pagkakalagay ng pangilalim, tatama po dun sa may chassis, syempre. Kaya naggumawa tayo ng paraan para hindi magkaroon siya ng space mula dun sa pangilalim. So, kung nakikita nyo yung parte na yan, ayun na po yung space na ginawa po natin para magkaroon ng play. Ayan po Tapos, wag po kayo mag-alala na humina yung pwersa nito sapagkat sinigurado naman natin na matibay talaga. Testingin na po namin ang Uncle. Ayan na magdadrive na si Uncle. At dito ako pupusto. May upol pa nga dito Ayan, dito po tayo sa pupusto ko. Ayan po yung upol sa likod. Ito naman yung kinaganda dito. Ayan. Ang ganda. Uncle. Ito yung baliwan na. Ay ko. Pagkanta. Sige, Uncle. Katino kayo dyan. Dahil po rin po ng dati, dito tayo pupusto sa may harapan. Saka parang may pasaro ng marami siyang galayan. Ayan ka. Ayusan! Ayusan. Wala nang Uncle. Magam na Uncle, dapat makinam. Okay na? Tatanungin ko po natin si Uncle. Saan Uncle? Anong masasabi natin? Palagay ko, shoutout ko lang. Galing. Shoutout. Okay Uncle, thank you very much. Kung may problema Uncle, within 2 weeks, balik mo lang agad-agad. Ayan, may warranty tayo. Ayan. Sige po, thank you po.